6 na araw na lang ang natitira bago simulan ni Neferpito ang pag-aani. Ang hari naman, ilang araw nang nasa loob ng palasyo niya, determinadong matalo ang kampyon ng bawat profesional na board game na kilala sa bansa. Ang kasalukuyang kampyon ng larong gungi sa buong mundo, ang huling kampyon na natitira, ipinatawag na ng hari. Ikinararangal kong maging panauhin. Tama na ang formalidad. Hinahamon kita makipaglaro ng gungi. Sa ngayon, binabasa ko pa ang rulebook, kaya maghintay ka pa ng konti. Mawalang galang na, pero iba yata yung tunog ng boses niyo ngayon, mahal na leader. Patay na ang basurang yon. Ako ang hari niyong mamumuno. Naku, pasensya na po. Patawarin niyo po ako. Isa lang kasi akong mangmang. Wala akong kaalam-alam saan nagaganap sa mundo. Hindi ko nga magawang magsalita ng maayos. Nakakaistorbo ka na. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong mamatay. Ayos na. Naiintindihan ko na. Magsimula na tayo. Anong nangyari sa kanya? Mukhang nawala na siya ng malay. Sinabi mo sa kanyang itikom niya ang bibig niya, kaya yun nga ang ginawa niya, kaya lang. Dahil barado ang ilong niya ng sipon, hindi na siya nakahinga. Pambihira din ang katanghan ng babaeng yan. Ano ba yan? Nakakahiya talaga ako. Kahit mga napakasimpleng bagay na nagagawa ng isang sanggol, hindi ko pa magawa. Kaya lagi akong pinapagalitan sa bahay eh. Tama na. Magsimula na tayo. Opo! Sige, maglaro tayo sa abot na makakaya natin. Ano yan? Nakakakita ka pala. Hindi, wala akong nakikita. Kaya umaasa akong sasabihin mo sa akin ang bawat galaw mo. Binubuksan ko lang ang mga mata ko kapag naglalaro ako ng gungi. Kung nababahala ka dahil dito, pwede kong ipikit. Wala akong pakialam. Gawin mo ang gusto mo. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. "441, Infantry." Hindi mo pa rin siya makontak hanggang ngayon? Uy, nakapatay yata ang phone niya. Nangako kasi ako sa kanya hindi ko siya istorbohin at hihintayin ko siyang tumawag. Kaya siguro dapat inasahan ko na to. Ish. Kung ganon, tutungangan na lang tayo dito hanggang sa tumawag siya. Ano ba? Bakit parang napag-iwanan ng panahon ng dalawang ito? Pinanganak ba siyang ganyan ang mukha? Para bang lagi siyang may naamoy na mabaho at tuloy lagi naghahanap ng away. Yung isa naman, walang kilay. At nakakatakot din ang mukha. Parang lahat pinaghihinalaan niya, pati ang sarili niya. Hindi ko makita na magkakasundo kami. Ngayon pa lang, alam ko ng pagdududahan niya lang ang lahat ng sasabihin ko. Pasok sa isang tenga at labas sa kabila. Mag-aaway lang kami nito hanggang sa mapagod ako. Goon, pasensya na pero mukhang palpak ang first impression ko sa mga kaibigan mo. Himala na lang ang makakapagpabago ng opinyon ko sa kanila. Hindi ko sila magagawang pagkatiwalaan. Sigurado ako doon. Huh? Uy, sinong mga to? Hindi ko alam. Grupo ng Aska lang sila, malamang. Pero may mga colors sila, tingnan mo oh. Mga alagang hayop na mga namatay sa pag-aani. Pinakain silang lahat dinakaw kaya sinundan siya ng mga yan simula nun. Ilang gabi rin siyang hindi nakatulog na maayos dahil hindi niya matiis ang mga Hoy! yan. Hindi lahat ng pakain ko, no? Oo, alam kong hindi ito ang tamang oras at lugar para gawin ang bagay na yun. Hindi naman ako nagsayang ng oras. Kaya nga iniwan ko na yung mga wala na talagang pag-asang mabuhay. Yun ang tamang gawin, hindi ba? Yung pusang butot balat na lang, pero ayaw pa rin kainin yung binigay kong pagkain. Yung tapat na asong ayaw umalis sa bahay ng yumao niyang amo kahit pinakawalan ko na. Para siyang tangang patuloy na nagbabantay doon hanggang sa mamatay siya. Ano naman na mawawala sa atin? Kung tinulungan ko lang yung mga gutom at humihingi ng atensyon, may masama ba doon?
Wala naman akong sinabing ganun. Bakit ka umiiyak? Ano? Hindi ako umiiyak ha? Huwag ka nga mag-imbento! Gusto mo bang mamatay? Hindi pa rin sapat yun para baguhin ko opinyon ko sa kanila. Siguro, medyo nagbago lang ng konti. Seven, 8, 2. Ninja. Checkmate. Karaniwang pamamaraan ang ginagamit niya. Pinapatong niya ang mga ninja sa ibabaw ng mga infantry. Isang napakasimpleng strategy. Saktong-sakto sa mga nakita kong halimbawa sa libro. Pati ang pinili niyang unang pagkakapwesto tulad ng sa baguhan. Ibig sabihin lang nito, hindi pa ako nararapat para pakitaan niya ng tunay niyang kakayahan. Maglaro pa tayo ng isa. Opo, ikagagalak ko po. Eight, 1. Knight. Checkmate na yon, hindi ba? Nakakatuwa. Ang bilis-bilis ninyong natututo, mahal na hari. Kahit ngayon pa lang kayo naglaro. Hindi ako pwedeng maging panatag. Kailangan galingan ko pa, kundi sigurado madadaig din niyo ako. Tama na muna sa ngayon. Magpahinga ka muna. Ha? Naku, hindi ko pa kailangan magpahinga. Okay na okay pa po ako. Kaya ko maglaro ng gungi ng 3 araw na sunod-sunod na walang tulog. May iba pa akong panauhin. Kapag tapos na ako sa kanya, ikaw na uli ang maglalaro. Ah, sige po. Kung ganun pala, siguro magpapahinga ako ng konti. Kumusta naman po? Konting panahon na lang. Mas maraming posibleng maging paggalaw. Pero ang pinakabuod, katulad lang din ng ibang mga nilaro ko. Mga 4 o 5 match na lang. At mapipilitan na siyang gamitin ang tunay niyang kakayahan. Oras na mangyari yon, mahuhuli ko na ang ritmo niya sa paglalaro. Wala namang pinagkaiba. Kamahala. Yung manlalaro ng Go, binitay niyang sarili niya. Pabalikin niyo dito yung estupidong babaeng yon. Habang patuloy ang laro sa pagitan ng hari ng mga kimeraan at ng batang babaeng Gungi Master, hindi nalalayo sa kinalalagyan nila, patuloy naman ang paggamit ni Morel ng kapangyarihan niya para palibutan ang buong kabisera ng Peijing.